Son of Abraham, through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your word could take the plan, they just could not understand. There was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome, God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Aming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan muling binigay mo sa amin sa araw po na ito. Na muli po kami, O Diyos, makaparito sa dakong inilaan mo upang kami ay sama-samang magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, na muli na naman namin mapapakinggan ang iyong mga salita. Salita mong siyang gabay at liwanag ng aming buhay. Humihiling kami na bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong ihahatid po sa amin. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy dakilang Diyos naming nasa langit na kami po inyong samahan sa aming pagtitipon po ngayon ng aming lahat ng gagawin sa dako po nito ay tunay makapagbigay sa iyo ng kapurihan, kaluguran, dakilang El Shaddai. Dumadalangin po kami na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, dakilang Diyos, dinggin mo nawa ang aming mga kahilingan, ipagkaloob mo nawa sa amin ang aming mga kahilingan sapagkat buong puso kaming nananalig nang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa buhay po namin. Dahil ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat
At kahit ang bugtong mong anak na si Jesus hindi mo ipinagkait sa amin, maging ang kanyang buhay ay hindi niya ipinagkait sa amin, kundi ibinigay para sa aming katubusan. Kaya buong puso kaming nananalig na sa aming paglapit sa araw na ito, O Diyos, sa trono na iyong biya at habag, hindi mo po kami bibiguin. Ipagkakalubong aming kahilingan. At ang lahat na yan ay amin na pong pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon at ang salita po ng Diyos ay atin pong tunghayan mula po sa aklat ng Kawikaan, kabanata po ay 2, simula talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman, at ito ay isipin ng inyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong dudulangin, kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at
matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Papurihan natin ang ating Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian sa lahat ng biyaya at pagpapalang walang sawang ipinagkakalob sa atin ng ating dakilang El Shaddai, lalo na sa araw po na ito. Amen? Sa biyaya na naman ng pagtitipon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo at biyaya kung saan ang salita niya ay muli naman natin mapapakinggan. Amen? Handa na ba kayo na pagpalain ng Diyos? Sinong naniniwalang pagpapalain siya ng Diyos? Okay, lahat ng naniniwala ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai na muli po sa araw po nito, mga kapatid, ay niloob niya na tayo makarating dito sa kanyang banal na gawain. Amen? Nang ang mga pangako po ng Diyos sa ating paglapit sa trono ng mahabaging Diyos ay patuloy po natin makamtan sa buhay po natin. Amen? Alam po natin na tanging ang Diyos lamang ang makakatugon ng ating mga kahilingan na hindi kayang ibigay ng sino paman sa atin. Amen? At tapat yung ating Diyos na nilalapitan. At ito yung nais po dito po na kung saan ay ang sabi po dito sa ating binasa, mga kapatid, ay higit natin pagsumikapan na makamtan po yung tinatawag po na kaalaman o karunungan. Amen? Kaalaman o karunungan na ang sabi po, kung ang pilak, ang sabi po ay isang kayamanan para sa atin na ating hinahanap na para makamtan sa buhay natin, at kung ang ginto ay dinudulang natin para lang mapasa atin iyan dahil itinuturing natin na kayamanan iyan, ang sabi po, higit nating ituring kayamanan ang karunungan. Amen? O ang kaalaman o pangunawa, mga kapatid, lalo tigit sa lahat, ang sabi po dyan, ang tunay na pangunawa ay maarok ng iyong isipan, amen, na kung saan mayroong Diyos. Amen? Mayroong Diyos na kailangan ng tao para sa mabuhay sa daigdig po na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Karunungan, ang sabi po, karunungan. Ang karunungan, mga kapatid, sa ating Jesucristo, siguro'y karunungan yung tayo po'y nakakagawa na kung saan ay para sa gawain siguro na hindi makakasira sa atin at hindi rin makakasira sa ating kapwa. Isang gawain na hindi tayo dadalhin sa ating kapahamakan at hindi rin magdadala na sa kapahamakan ng sino paman. At ang karunungan, maari, mga kapatid, ay karunungan po iyan, nagiging tunay na karunungan iyan kung ang bunga po niyan. Amen. Kung nakikita sa atin ang bunga po niyan o nagaganap sa atin, mga kapatid, yung ninanais ng karunungan na galing po sa ating Diyos, na isang gawain na nagpapahayag kung gaano kabuti ang ating Diyos. Ang sabi po dyan, ang karunungan po, ang sabi po ay, siya ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Ang karunungan, ang sabi po dyan, ay nagmumula sa kanyang bibig, dyan po nang gagaling. Amen? Yung tunay na karunungan. Kaninong bibig iyan nagmumula? Ang sabi po, aking anak, ang salita ko'y dinggin mo. Aking anak, ang salita ko'y dinggin mo. Amen? Mayroong magulang at may anak. Amen? Na ang karunungan ay nanggagaling sa magulang, sa kanyang ama, na nais ng ama yung karunungang ito ay maibigay niya sa kanyang anak. Kaya ang sabi po dyan, para makamtan ng isang anak, yung karunungan, ang sabi niya, makinig ka sa akin. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Galing sa labi ng isang magulang ang tunay na karunungan. Amen? At walang ibang tunay na magulang na makapagtuturo sa atin ng tunay na karunungan, mga kapatid, karunungan na kung saan nagdadala sa atin sa kabutihan.
Amen? Nagtuturo sa atin gumawa ng mabuti. Walang ibang pinagmumulan niyan, kapatid, na labi ng isang magulang, kundi ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, Ama namin. Amen? Na kapag kayo manalangin, ito ang inyong sabihin, Ama namin. Ang sabi ng Panginoong Jesus na nung siya'y muling mabuhay, nung nagpakita siya kay Maria Magdalena, ang sabi niya, sabihin mo sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila na ako'y pupunta sa Ama na inyong Ama, pupunta sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung tunay na Ama na pinanggagalingan ng karunungan. Amen? Na nais niya pong ibahagi sa bawat isa po sa atin. At ang isa po na makikita natin, ang tunay na karunungan, mga kapatid, ay magkaroon ang tao ng takot sa Diyos. Banal na pagkatakot sa ating Diyos. Amen? Yung banal na pagkatakot sa ating Diyos, dapat maramdaman po natin ito na kung saan magkaroon tayo ng takot na mapawalay sa Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng takot na tayo po ay malayo sa Kanya, mapahiwalay sa ating Diyos, sapagkat alam po natin, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Na ang taong natatakot na mapahiwalay po sa Diyos, ito yung tao na ang tanging iniingatan sa buhay niya ay magawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Taong natatakot suwayin ang kalooban ng kanyang Ama, ng ating Amang nasa langit. Kaya dyan po natin matatanaw na minsan ng isang bata, na kapag ang isang bata minsan ay napahiwalay sa kanyang mga magulang, mapahiwalay sa kanyang ina, minsan yung bata umiiyak. Amen? Umiiyak ang bata sa takot. Kung mayroon kinakatakutan minsan ng isang bata, ay ang mapahiwalay sa kanyang mga magulang. Sapagkat alam ng bata po nito na hindi niya kaya na kung saan ang pangalagaan ang kanyang sarili, bagkus ang bata'y umaasa sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Kaya kapag napahiwalay ang bata sa kanyang magulang, ang bata ay natatakot. Amen? At yan yung isang banal na pagkatakot na dapat maramdaman po natin, mga kapatid, ang takot na yan kapag tayo po ay napapahiwalay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang sabi po dito sa aklat ng awit, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Amen? Ang sabi po dyan, para hindi ka mapahiwalay sa iyong Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sabi niya, dapat isa lang ang pinakikinggan mo. Amen? Dapat yung ating pandinig ay ikinikiling po lamang natin sa sinasabi po ng ating makapangyarihang Diyos, na ang sabi po dyan, huwag mong ikiling ang pandinig mo doon sa mga tao na kung saan, mga kapatid, ay huwag mo silang samahan, huwag mo silang tularan ang mga taong walang adhikain, kundi hamak-hamakin lamang ang Diyos na dakila. Amen? Mga tao na kung saan ay makikita po natin walang pakialam sa salita ng Diyos. Amen? Na yung kanilang walang pakialam sa salita po ng Diyos, nagpapakita na hindi sila takot mapawalay sa ating Diyos. Amen? Yan, sabi po, wag sila ang ating pakinggan, bagkus ang sabi po, ang tunay po na kung saan taong may banal na pagkatakot po sa Diyos, iniingatan ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Iniingatan ang utos ng Diyos sa kanyang puso. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na sa atin po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 29,
Hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Amen? At walang ibang nakakalugod po sa Diyos kundi sundin natin ang Kanyang utos. Ang taong takot mapawalay sa Diyos, tao na iniingatan ang damdamin ng Diyos. Amen? Hindi sinasaktan ang Diyos, bagkus yan yung taong iniingatan ang damdamin po ng Diyos at sa pamamagitan ng kung saan pagsunod niya sa salita o utos ng ating Diyos. Amen? Ulitin ko po, ang tunay na karunungan, yung nagagawa natin, kapatid, yung isang gawaing hindi natin ikakasama, hindi natin ikakapahamak, at hindi rin ikakasama at ikakapahamak ng sino paman. Amen? Yan ang tunay na karunungan dahil alam natin walang itinuturo ang Diyos na ikakasama natin at ikakasama ng sino paman. Bagkus lahat ng itinuturo sa atin ng Diyos ay isang katuruan na kung saan kapag atin po tinanggap at ginawa sa ating buhay ay nakakapagdulot ng kabutihan. Amen? Kabutihan ang dulot nito, ang ibinubunga po nito sa buhay ng sino paman. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na nais ng Diyos mapuno tayo ng ganong karunungan. Amen? Nang yung kabutihan, mayroon ang Diyos ang siyang kabutihan. Kabutihan na patuloy na nahahayag sa daigdig po na ito. Hindi po tayo nilikha ang tao, hindi nilikha ng Diyos para gumawa ng masama, kundi ang sabi po, tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya dapat natin italaga ang buhay natin sa Diyos para sa paggawa ng mabuti na itinakda na sa atin ng Diyos noon pa mang una. Amen? Ang tao ay nakatakda na bago pa lang hirangin ng Diyos, likhain ng Diyos ang tao. Sa daigdig na ito, ang tao ay nakaakda na, nakatakda na, nakalaan na para gawin ang mabuti. Amen? Nang walang ibang iiral sa daigdig po na ito, kundi kabutihan. Amen? Kaya sabi ni San Pablo, nung si San Pablo po ay makilala ang Diyos sa kanyang buhay, tanggapin ang ating Jesucristo, isa lang sinasabi ni San Pablo, daigin natin ng mabuti ang masama. Kapag nadaig natin ng mabuti ang masama, iiral ang mabuti. Amen? Iiral ang tunay na karunungan na kung saan mga kapatid makapagdudulot ng kabutihan. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan matataglay po ng tao na may karunungan, taglay ng tao po niyan, makikita po natin sa taong nagtataglay ng karunungan, nakaloob po o nanggagaling po sa ating Diyos ayon sa pagtuturo po sa atin ng ating Amang nasa langit. Ang sabi diyan, bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong tapat ay kanyang iingatan. Yan ang taong may taglay na karunungan ay nagiging tapat sa Diyos. Amen? Nagiging tapat sa ating Diyos na sa pamamagitan yung katapatan iyan sa Diyos, mga kapatid, ay inuunawa ng taong ito kung ano yung matuwid sa paningin ng Diyos. At yung matuwid na iyon sa paningin po ng Diyos, yung matuwid na pamumuhay na iyon sa paningin po ng Diyos, yun ang pinagsusumikapan ng isang tao na kung saan may takot sa Diyos. Amen? Taglay yung karunungan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan, ang sabi po sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi diyan, huwag ninyong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Bagkus gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Jesucristo, kung yung isang gawain na yan ay ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, ang sabi po, makatarungan na wag mo ring gawin iyan sa kanya. Amen? Makatarungan lang na wag po natin, kung makatarungan para sa iyo, na wag sa iyo gawin itong mga gawain ito na hindi maganda. Kung yan ay makatarungan para sa iyo na wag iyan gawin ng sino man sa iyo, dapat din maging makatarungan para sa atin na wag din natin iyan gawin para po sa kanila.
At kung anong makatarungan para sa iyo na dapat nilang gawin sa iyong mabuti, dapat yung makatarungan na yan na nais mong gawin nila para sa iyo, maging makatarungan din para sa atin gawin iyan sa kanila. Amen? Ang ating Penso Kristo, ang sabi po dito sa sulat po ni San Pablo sa Aklat ng Roma, ayon po sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma po sa mga taga-Roma, kabanata po ay 12 at talata po ay 10. Ipinapahayag ni San Pablo ay ang ganito, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ang sarap pakinggan ng salita, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Minsan ang bayang Israel po ay dinigma ng hari ng Syria. Nung sila po'y salakayin ng oras na yan, si Propeta Eliseo po ay nanalangin. Ang kanyang panalangin, yung mga sundalo na tunang na kung saan ay sumalakay sa kanila ay bulagi ng Diyos. Kaya tinugon ng Diyos ang panalangin ni Eliseo nung oras na yan at yung mga kalaban na sumalakay sa kanila ay binulag ng Diyos. Nung sila po'y nabulag na, ang sabi po ni Eliseo, sumunod kayo sa akin, dito yung tamang daan. Sila naman, sumusunod kung saan po yung boses tinig ni Eliseo, sumusunod sila. Nung makarating sila doon sa Samaria, nanalangin ulit si Eliseo at ang sabi ni Eliseo, panumbalikin mo na Yahweh yung kanilang paningin. Nung mabulat po ang mga sundalong ito, buhat sa Syria po, nakita nila nandoon na sila sa Israel sa harapan ng hari. At nagkaroon sila ng matinding takot. Ang sabi ng hari kay Eliseo nung sandaling iyan, anong dapat kong gawin sa mga taong iyan? Dapat ko na ba silang patayin? Pero ang sabi ni Eliseo, huwag mo silang patayin. Kung ano yung gusto nilang gawin sa iyo na ayaw mong gawin, huwag mong gawin sa kanila. Amen? Huwag mong gawin sa kanila. Kung sila'y naparito para tayo patayin, ang sabi po ni Eliseo, huwag natin iyon gawin sa kanila. Bagkus ang sabi niya sa hari, pakainin natin sila. Pakainin natin sila at hayaan bumalik sa kanilang hari, sa kanilang Panginoon. Kaya matapos pong pakainin po yung mga sundalong iyon, buhat sa Syria, na ang pakay ay digmain ang Israel nung sandali na yan at wasakin ang bayan po ng Diyos, pinauwi po matapos pakainin, pinauwi po ang mga tao po na yon at buhat noon, hindi na nila tinangkang salakayin pa ang Israel. Amen? Dahil sa kabutihang ginawa po sa kanila, hindi na sila nakapag-isipan na kung saan gumawa ulit ng masama sa bayan pong ito. Amen? Diyan po natin minsan, ang sabi nga po dito sa binasa natin, ang sabi nga, blessing upon blessing. Amen? Na ang sabi po diyan, anumang ginawa sa iyo ng iyong kapwa na mabuti, ang sabi niya, mithiin mo mas na kung saan maggantihan po iyon ng masigit pang kabutihan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kapag ito po yung iiral sa puso ng bawat isa sa atin, na kapag anumang ginawa sa atin na kabutihan, ang laging magiging laman ng puso po natin ay makagawa din na masigit pang kabutihan na ginawa po nila sa atin, mawawalan ng lugar sa mundong ito ang kasamaan. Amen? Mawawala ng lugar sa mundo nito ang kasamaan dahil iiral at iiral lang sa puso ng bawat tao ay yung karunungan na galing sa Diyos na walang ibang itinuturo kundi kung paanong gawin ang mabuti. Amen? Na ang sabi ni San Pablo, daigin natin ng mabuti ang masama. Amen? Kita niyo po yung digmaan na yan. Amen? Di ba? Sino po dito ang nasa panig ng kasamaan? Taas nga ang kamay. Wala, di po ba? Wala pong papayag sa atin na tayo magiging kapanig ng kasamaan. Gusto natin tayo magiging kapanig ng kabutihan. Amen? At yung kabutihang iyang umiiral sa puso natin, yan ang gusto natin na kung saan, mga kapatid, ay patuloy na
magtagumpay. Amen? Mapagtagumpayan ang anumang kasamaan na maari naghahari sa buhay ng tao na makakasira sa sino paman. Dapat yung kasamaan na yan mapalitan ng kabutihang mayroon sa puso mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito ni San Pablo sa aklat po, sa sulat po ni San Pablo sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 4 at talata po, o kabanata ay 2 at talata po ay 3. Sinasabi ni San Pablo ang ito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen? Kasakit ninyo, ang sabi po diyan, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang para sa inyong sarili. Amen? Hindi lamang para sa inyong sarili, na minsan siguro, pwede natin tanawin ito, hindi bali minsan na ikaw ang magtiis. Amen. Di ba? Para lang kung saan ay yung kapakanan para sa iba. Amen. Yung mabuti na kailangan ng iba minsan ay maibigay po natin, maisagawa po natin para po sa kanila. Na minsan, kinakailangan minsan yung, minsan magsakripisyo minsan tayo para magawa lang ang mabuti. Amen? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Yan sabi nga ni Father, nung nakaraan sabi ni Father ni Father po, ang sabi niya po ay, kung may nagsasakripisyo, may forever. Tama ba yon? Mukhang hindi kayo papayag. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na, yun ang sabi niya. Kaya tingnan niyo po, di ba? Dahil po sa kung saan, sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, di ba may forever sa atin po yung buhay na walang hanggan? Amen? Sa atin ang buhay na walang hanggan, yung maayos na relasyon ng tao at ng Diyos na dati nasira, di po ba? Ngayon maayos na dahil may sakripisyo, dahil mayroong isang nagsakripisyo para magmuli maibalik yung ating ugnayan po sa Diyos. Amen? Kung hindi nagsakripisyo ang ating Panginoong Kristo, di hanggang ngayon hindi pa tayo napapatawad sa ating kasalanan. Hanggang ngayon malayo pa tayo sa Diyos, di po ba? Pero dahil may sakripisyo, yung dating ugnayan ng tao at ng Diyos na naputol, ngayon may forever na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ang nais ng ating Panginoong Jesus na minsan matuto tayo magpakababa. Amen. Limutin minsan ang ukol sa ating sarili para lang doon sa nangangailangan. Amen. Nangangailangan ng kabutihan ng oras po na yan para yung mabuti na yun na kanyang kailangan, yun ang ating matugunan. Kaya minsan, nung mabuksan ang puso ni San Pablo sa kalooban ng Diyos, sa karunungan na nais na galing sa Diyos kung paano gawin ang mabuti, yan sabi ni San Pablo, kahit kaaway mo yan, pag nakita mong nagugutom, pakanin mo. Diba? Yung asawa mo minsan na nagtaksil, hindi naman kaaway yan, asawa mo yan eh. Di po ba? Nagkamali lang, pero hindi yan kaaway. Di ba? Na minsan itong sinasabi niya, hindi ganun kadali magsakripisyo. Di po ba? Na para lang magawa ang mabuti. Pero yan ang tunay na karunungan kapag ginawa natin. Amen? Yan ang karunungan na itinuturo sa atin ng ating Diyos. At yung karunungan na yan, taglay-taglay natin iyan. Kasi bakit? Nasa puso mo ang salita ng Diyos. Nagiging ganap lang iyan na karunungan kapag ginawa na natin. Kapag sinunod na natin. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, sister, brother, matalino ka ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Na tunay na katalinuhan, karunungan, pangunawa ay nakikita kung paano natin isinasagawa. Amen? Lalo tigit sa lahat, ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo.
May karunungan na sinasabi ang Diyos na minsan mahirap tanggapin na karunungan para sa atin. Na para sa atin ay hindi tama iyan. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po, alam natin ang karunungan na nagmumula po sa ating Diyos ay karunungan na hindi tayo dinadala sa ating ikakapahamak. Amen? Na ikakasira po ng bawat isa po sa atin, kundi dinadala tayo nito kung saan tayo ay makakamta natin yung tunay na kaligtasan. Amen? Yan ang karunungan meron ang Diyos ay nakapagliligtas po yan. At ang karunungan na galing po sa ating Diyos, dinadala po tayo sa grasya ng ating Diyos. Sa mga pagpapala na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At dito matatanaw po natin, tingnan niyo po yung karunungan na ito. Ewan ko lang kung magiging karunungan ito para sa atin. Ang sabi po, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Amen? Huwag kayong humatol. Ang sabi po dyan, ipinapakita po dyan, ipinaparating po sa atin, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi dito maliwanag na hindi naman sila ang gaganti sa iyo Kundi ang sabi dyan, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Amen? Kaya ang sabi po dyan, para na kung saan ang pagpapala buhat sa Diyos, ang siyang dumaloy sa iyo, ay magiging pagpapala ka, gawin mo yung isang bagay na magiging pagpapala din sa iyong kapwa. Amen? At ang isa po dyan na kung saan sinasabi po sa atin ng ating Diyos, dito po ang sabi po, huwag kang humatol. Ano bang masama sa paghatol? Hindi mo naman hahatulan ng isang tao at sasabihin sa isang tao, mabuti kang tao. Kapag sinabi mo sa isang tao, mabuti isang tao, pinupuri mo yun. Hindi mo siya hinahatulan. Amen? Pero kapag sinabing hatol, yan po mga kapatid ay mga salita na alam po natin mga kapatid ay nagpapahayag ng kanyang mga maling ginagawa. Ng kasamaang ng isang tao. Amen? Kasamaan ng isang tao. Hinahatulan natin siyang masama. Kapag may nakagawa minsan ng hindi tama, mga kapatid, napakabilis natin manghumusga. Amen? Na ang tao na yan, nagkamali lang. Amen? Nagkamali lang, pero ang tingin natin, masama. Ang hatol natin, masama. Amen? Kailanman tayo ng mga nagkasala, hindi tayo hinatulan ng Diyos na tayo'y masama. Amen? Kundi tayo po ay mga tao na kung saan lang, mga kapatid, nagkamali. Amen? Nagkasala at sa pamamagitan ng ating kasalanan, hindi kailangan parusahan, kaya ang panalangin ng Panginoong Hesus, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Diba? Kaya dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa, kailangan sila unawain, kailangan sila patawarin. Amen. Hindi sila dapat husgahan. Amen. Kaya minsan po mga kapatid, tingnan nyo po, may mga tao minsan nagsasalita, sasabihin sa atin, alam mo ba, sister, sabi ni ganito, ganito ka. Diba? Nakakarinig na kayo ng ganon? Na minsan sinasabi sa iyo, may lalapit sa iyo at sasabihin sa iyo, alam mo sister, sinabi ni sister, ganito ka. Yung sinabi sa kanya na yon, hindi totoo minsan. Amen? Okay lang kung minsan pag totoo ng panggising sa atin yon. Paalala sa atin yon kung totoo naman talaga po yon. At kung totoo yon, isa lang naman dapat nating gawin tanggapin natin at hingi ng tawad kung kinakailangan. Para yung katotohanan na yun na hindi maganda, maiayos, maituwid sa buhay po natin. Pero kung yung sinasabi hindi totoo, anong sinasabi natin? Nananahimik lang ba tayo? Di ba hindi tayo nananahimik? Minsan sinasabi natin, hindi totoo yan. Okay? Kapag nagsalita tayo na hindi totoo yan, humahatol ba tayo? Ha? Humahatol. Humahatol tayo. Kung hindi totoo yung sinabi,
tapos sinabi mo sa taong iyon, hindi totoo yung sinabi niya. Doon sa harapan ng taong iyon, hinahatulan mo yung taong nagsabi sa kanya noon na sinungaling. Amen. Di ba? Hinahatulan natin yung taong iyon kapag sinabi mo sa taong iyon, hindi totoo yan. Ibig sabihin, yung nagsabi sa kanyang iyon, isang taong sinungaling. Ipinapamukha mo sa kanyang sinungaling ang taong iyon. Tama bang humusga tayo ng ganon? Kahit sabihin natin, hindi totoo yung sinabi niya, pero wala tayong kaharapatan, husgahan ang taong iyon sa harapan ng taong itong masama siya. Amen. Kasi kapag hinusgahan natin sa masama sa harapan ng taong iyon, kapag ang Diyos ang sumukat sa atin, naku po, talagang hindi tayo papasa. Amen. Kaya kahit anong malimang ginawa ng taong iyon sa iyo, huwag mong ipamuka sa ibang taong masama ang taong iyan. Amen? Dahil kapag tayo na rin ang sinukat ng Panginoong Hesus, marami tayo, di ba? Lalabas, tinimbang ka, ngunit kulang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan ganun tayo, minsan makadin saan idinidepensa natin ang ating sarili, pero yung ginagawa natin minsan pagdidepensa sa ating sarili, kapatid, may tao namang nasisira. Amen? May tao na kung saan nung sandali na yan napapasama. Hayaan mo na. Kung ikaw napapasama ayon sa kanilang kwento, alam mo naman na sa harapan ng Diyos, hindi mo ginawa iyon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po diyan, huwag kayong magparusa. Kayo po ba'y nagpaparusa? Ha? Kayo po ba'y nagpaparusa? Sino dito nakaranas na siya'y parusahan? Diba? Dati noon, kapag kami nagkamali, may palo na, tapos hindi ka pa pakakainin. Ano? Yan, papaluin ka minsan, nagkamali ka, papaluin ka ng tatay mo, tapos kapaluin, sila kakain, ikaw hindi pa kakainin. Ano? Iba. Pero minsan mga kapatid, paano ba tayo nagpaparusa? Nagagawa ba natin magparusa? May mga tao minsan nakakagawa sa atin ng hindi maganda. Amen? Hindi tama. Pero yung mga tao na minsan na ito na hindi natin nakakagawa sa atin, minsan na hindi tama, mga kapatid, na mga pagkakamali po sa atin, masabi natin mga gawa na nakasira sa atin, nakasakit ng ating mga damdamin, di po ba? Maari po mga kapatid, minsan sabi natin, hindi naman tayo nagpaparusa, pero ang problema minsan, pinagkakaitan natin. Amen. Pinagkakaitan natin. Na kung saan, minsan, lumalapit sa atin dahil may pangangailangan minsan, pero dahil sa kanyang ginawa noon, tinatanggihan mo, ibigay yung kanyang pangangailangan. Di ba parusa yun? Amen? Parusa yun mga kapatid, na kung saan, alam mo yung mabuti na dapat mong gawin sa kanya, pero yung mabuti sa oras niya na dapat mong gawin, ibigay sa kanya, ipinagkakait mo. Dahil doon sa kanyang ginawang iyon. Pagpaparusa din yun. Amen? Pagpaparusa po yun mga kapatid, na minsan masakit yun. Minsan pinagsisisihan na nila yung kanilang nagawa, humingi na minsan ng tawad, di po ba? Tapos sasabihin mo, pinatawad na kita, pero minsan pagkailangan ang tulong, ayaw mong pansinin. Ipinagkakait mo. Parusa yun. Amen? Ipapano na lang kapag tayo minsan ang nangangailangan ng tulong at sabihin din sa atin ng Panginoong Jesucristo, ay may ginawa kang mali, hindi ka pwede. Di po ba? Parusahan din tayo ng Panginoon sa pangitan ng pagkakait din sa oras na yan ng pangangailangan meron po tayo. Di ba? Na minsan umaasa ka kay Lord, siya ang makakatulong sa iyo, pero yung nais mong hingin kay Lord, ipinagkakait sa iyo. Diba? Gusto nyo bang pagkaitan kayo ng Diyos ng inyong pangangailangan? Siguro hindi natin nais yan. Yan, sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kang magparusa. Amen? Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang anuman na kung saan makapagpapahirap sa Kanya. Amen.
Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo, bagkus gawin po natin sa kanila kung anumang makakatulong, makakapagbigay kaluwagan para po sa kanila, anuman ang kanilang mga pagkukulang sa atin. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Karunungan ba yon na galing kay Lord? Karunungan yon kasi nais ng ating Panginoong Kristo, huwag mong hayaan na kung saan yung ginagawa mo sa kanila ay yun din, yung ginagawa mong hindi maganda ay yun din ang gawin ko sa iyo. Amen? Kundi sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mo gawin ko sa iyo yung mabuti, yan din ang gawin mo sa iyong kapwa. Magandang karunungan ba iyon? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, magpatawad ka at ikaw ay patatawarin ng Diyos. Amen? Magpatawad. Ang pagpapatawad ay pagmamahal. Ang pagpapatawad ay pagmamahal. Huwag kang humatol, huwag kang magparusa, magpatawad ka na nais ng ating Panginoong Jesucristo, magmahal ka sa sino paman. Anumang pagkukulang ng ating kapwa ay tinuturo sa atin ng Panginoong Kristo na karunungan, magpatawad ka, manatiling magmahal. Tulad ng ating Panginoong Kristo na ang sabi po dito sa Aklat ng Roma, sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, sa mga taga-Roma, Kabanata 8, ang sabi ni San Pablo ay ang ganito, ipinapahayag niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ipinadama ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin nung siya'y ipinako sa krus, nung tayo'y makasalanan pa. Amen? Nung tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y makasalanan pa, ipinadama niya na yung pagmamahal niya para sa atin. Amen? Hindi niya tayo minahal kung kailan tayo mabuti. Kung kailan tayo gumagawa ng masama, ng mabuti, kundi minahal niya tayo kung kailan tayo ay nakagawa ng masama. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya sabi po, yung pag-alay niya ng kanyang buhay, yung nasambungan ng pagpapatawad, yun ay pananatili na sa kabila ng ating mga pagkakasala, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Yan. Masarap ba magmahal? Amen. Karunungan na galing sa ating Diyos. Na dapat karunungan na nagiging kayamanan ng puso ng bawat isa po sa atin. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, sister, magpatawad ka na. Diba? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan natin. Amen? Kasi kung ito'y kinikilala mong karunungan galing sa Diyos, ikaw ba'y gusto mong parusahan ng Diyos? Ayaw natin. Di po ba? Iyan karunungan na ipinapatanaw sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan para hindi tayo mapahamak yung karunungan na yan isa buhay natin. Gawin po natin. Ang sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kita niyo yung karunungan na yan? Di ba? Sinong gustong yumaman? O di ba? Gusto nating yumaman. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, gusto mong yumaman. Ito yung gawin mo, magbigay ka. Amen? Pero minsan hindi natin yan kinikilalang karunungan dahil para sa atin ang magbigay kawalan. Di po ba? Pero sa ating Panginoong Kristo, ang pagbibigay ay hindi kawalan. Si Kristo, anak ng Diyos, pumarito sa daigdig na to bilang iisa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Si Kristo pumunta dito sa daigdig na to
nag-iisa o bugtong na anak ng Diyos. Nung si Kristo ialay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan, lahat ng nanalig kay Kristo naging anak ng Diyos. Amen? Lahat ng nanalig kay Kristo naging anak ng Diyos. Paano naging anak tayo ng Diyos? Dahil sa binigay niyang buhay para sa atin. Kaya tayong lahat ay inaring anak ng Diyos. Kung tayo anak ng Diyos, mga kapatid, at ang Diyos ang siyang kumukup-kup sa iyo, ang Diyos ang siyang nangangalaga po sa iyo, sa tingin mo kukulangin ka ng pangangailangan mo? Hindi. Amen? Hindi. Kaya ang sabi ng Diyos, kung paano inalay ni Kristo ang kanyang buhay para ikaw mapuno ng pagpapala mula sa akin, sabi ng Diyos, para wag mawala ang mga pagpapalang iyan, mamigay ka din. Amen. Ibahagi mo rin iyan para yan ay patuloy na mapunuan sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Oo nga naman. Paano yan madadagdagan kung hindi mo inabawasan? Di po ba? Kapag hindi mo yan binawasan, di hanggang doon na lang. Amen? Pero ang sabi ng Lord, kapag binawasan mo yan, ang ibabalik niya siksik-liglig. Amen? Siksik-liglig. Minsan, yung mga bisyo mayroon tayo, bisyo ng paglalasing, di ba? Bisyo minsan ng pagsusugal, di po ba? Minsan yung mga bisyo na yan, sasabihin natin, hindi naman kawalan sa akin yan eh. Di ba? Hindi naman yan kawalan sa akin. Pero katotohanan, kawalan sa atin yun. Amen? Hindi yan kawalan sa akin. Pero minsan kapag may lalapit sa iyo na minsan ay donation po para sa simbahan, donation po para sa gawain ng Diyos, minsan ayaw mo magbigay kasi kawalan para sa iyo. Amen? Pero hindi mo nakikita kapag ginawa mo, ang ibabalik naman sa iyo ng Diyos, siksik-liglig at nag-uumapaw na pagpapala na minsan hindi lang natin natatanaw ang karunungan na iyan ng ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang karunungan na yan, mga kapatid, ang sabi po, nagmumula iyan sa labi ng ating Amang nasa langit. Amen? Na yan ay itinuturo niya sa atin, ipinaparating niya sa atin para yung karunungan na yan ang taglayin natin sa ating buhay at ang bawat isa sa atin maging instrumento ng kabutihan. Amen? Kapag ang tao ay instrumento ng kabutihan, ang tawag sa taong iyan, lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Amen? At ang lingkod ng Diyos, kailanman hindi niya pinababayaan. Amen? Ang dalangin ng lingkod ng Diyos, dinirinig ng Diyos sa oras ng kanyang pangangailangan. Tumayo po tayong lahat. Lagay po natin ang ating dalawang kamay sa tapat ng puso po natin. At sabihin po natin, Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, ang karunungan na nagmumula sa iyo, ilagay mo po sa puso ko. Tulungan mo ako na ang karunungan pong ito ay aking maisabuhay, maisagawa sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay, upang patuloy sa pamamagitan ng buhay kong taglay, mahayag ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoong Jesucristo. Patuloy niyo siyang kausapin, hingin niyo sa Kanya ang ibig niyo ngayon. O kay gandang pagmasdan, ang iyong mga likha, kaya ika'y pasasalamatan sa buhay at biyaya. Ikaw ang gabay at kalakasan ko,
Panginoong Jesus, kay gandang pagmasdan ng iyong mga nilikha. Kay gandang pagmasdan, Lord, ang kabutihang ginagawa sa amin ng aming kapwa. Kay gandang pagmasdan, Panginoong Jesus, na nagagawa namin ang mabuti sa aming kapwa. Panginoong Jesus, patuloy mo kaming samahan nang patuloy naming magawa sa isa't isa ang nakakalugod sa iyo, Panginoong Jesus. Na alam namin, Panginoong Jesus, ito yung kinagagalak mo sapagkat anumang ginagawa naming kabutihan at maaari naming magawang kabutihan sa aming kapwa ay sa iyo namin ito nagagawa, Panginoong Jesus. Ito'y inaari mong kabutihang ginagawa namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy mo kaming pagharian ng kabutihang meron ka. Nang maging pagpapala kami sa aming mga mahal sa buhay, maging pagpapala kami sa aming mga pinaglilingkuran dito sa Hong Kong, maging pagpapala kami sa mga taong nakakasalamuha namin araw-araw. Panginoong Jesus, patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan. Balutin mo kami ng iyong divine protection sa pamamagitan ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. At inihiling namin, dakilang Diyos, anumang karamdaman meron sa aming katawan. Pawiin mo, Panginoong Jesus, dalangin namin, pawiin mo mga sanhi ng karamdaman sa aming katawan, Panginoong Jesus, at panatilihin ang bawat isa, Panginoong Kristo, na magiging malusog, malakas, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Ama, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag, nang maunawaan namin ang mga kabutihang nais mong ipagawa po sa amin. Ama, pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo lagi ang iyong mga lingkod na nagmimiting makasunod sa iyong kalooban. At anumang kanilang dalangin at saan man sila pumaroon, samahan mo sila at patuloy dinggin at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, at inaangkin namin sa hapong ito ang aming mga kahilingan ngayon ay ipagkakaloob mo sa amin. Taas po natin ang mga prayer requests. Kung meron kayong dalang prayer request, kung wala man, anumang meron sa puso nyo ngayon, natatanaw iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Panandalian tayo manahimik, at sa ating pananahimik po ay ilapit nyo kay Lord, ibulong nyo sa Kanyang nais nyong ilapit sa Panginoong Jesus ang tulong na nais nyong hingin. Panginoong Jesus, ipagkaloob mo yung kanilang kahilingan para sa kanilang mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid. Ipagkaloob mo, Lord, ang kahilingan po. Kung yan ang kagalingan ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo, Lord, ang kagalingan. Kung yan, Panginoong Jesus, ay para sa tagumpay ng kanilang mga anak, para sa maayos na kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo ang tagumpay, Ama, sa kanila. Dalhin mo ang kanilang mga mahal sa buhay sa tagumpay, Ama, ng buhay na kanilang pinapangarap. Ano man kanilang kahilingan ngayon na para sa kanilang sarili, ipagkaloob mo, Ama. Dalangin ko, punuin mo sila habang naririto sa Hong Kong ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Buhat sa kayamanan mo, Diyos, na hindi nauubos sa ngalan ng Panginoong Jesus, ipagkaloob ang kalahat ng kahilingang itinataas ngayon. At lahat na ito'y amin ang inaangkin at pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Kristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na Ama, salamat sa Kanyang Ina, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang Ina, salamat
ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin, biglaan paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood yon mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y katas-taasan. Di mo abutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpala ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you po next Friday and see you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church.